Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa mga anak ng Diyos. Hallelujah! Sumaatin po ang kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord Jesus. Na tunay nga, na sa tuwing umaga pa lang po, tayo po'y pinagpapala na ng ating Diyos na buhay. At higit sa lahat, yung salita na ating tatanggapin po, inano ko lang po yung last message po ng ating kapatid na si Pastor Randy po sa 1 Peter 3. Bago yan, inanyayaan po muna ang bawat isa na tumayo para sa pagbasa po ng banal na salita ng ating Diyos na buhay mula sa 1 Peter 4:1 to 11 po na pamagat ko po ng kalooban ng Diyos pagtalikod sa kasalanan. Amen po. Hallelujah. Sabay-sabay po natin basahin. Dahil si Kristo ay nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis sapagkat ang pagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sanasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinaumalingan ng mga hentil. Kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil sa pagsasaya, pag-iinuman at pagkasuklam-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y sinisiraan nila. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Ipinapangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila inahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya maging mapagtimpi kayo at manatiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo sa kanyang kapangyarihan, karangalan, magpakailanman. Amen. Let's pray po. Father God, maraming salamat po sa umagang ito. O banal na Espiritu, patuloy ka po namin inaanyayahan. Puspusin mo na yung kapangyarihan, yung kalwalatian ng bawat isa. Buksan mo ang kanilang puso, ang kanilang isipan, Panginoon, upang matanto namin yung hiwaga at lalim na yung salita. Father God, patuloy ka pa namin itinataas, niluluwalhati, pinapupurihan, pinasasalamatan, sapagkat ikaw ang Diyos namin makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, Diyos na kapuri-puri, banal at dakila sa lahat. Sa inyo po ang kaharian, kapangyarihan, pangalang katastaasan, noon pa man, ngayon at magpakailanman. Father God, patuloy po kami lumalapit ang bawat isa. Patuloy mo kami linisin, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, sa mga bagay na nagawa namang hindi nakalulugot sa inyo, sa isip, sa salita, sa gawa. Sinasadya man to at di sinasadya. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy mo linisin ang kabituran ng aming puso, ng aming isipan, Panginoon. Alisin mo ang batik karumihan sapagkat ito yung hadlang upang di kami makalapit sa kabagay ng trono. Sabi mo, Diyos, sa iyong salita, kung pinapayag namin ng aming makasalanan, maasahan namin ito lilinisin mo, patawarin mo ang aming kasamaan, sapagkat ikaw ang Diyos na matapat at matuwid. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Sa iyong lingkod, Panginoon, na ginamit mo maging daluyan na iyong pagpapala, itago mo ako, Diyos, sa iyong likuran, upang ikaw lang po ang makita, ikaw lang po ang maitaas, ikaw lang po ang mawalhati, Panginoon, sa umagang ito, sapagkat ang araw na ito ay sa iyo, Panginoon, at itataas namin ang iyong kadakilaan, ang iyong karangalan, magpakailanman. Hallelujah, Lord Jesus. Father God, maraming salamat po sa mga umaten, inuna ang iyong gawain, Panginoon, upang marinig ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, maging ang mga kapatiran namin na hindi po namin nakasama, na may activities, Panginoon, patnubayan sila't ingatan, Panginoon.
saan man sila dumako ng kanilang buhay. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, ikaw po ang aming papupurihan, pasasalamatan, dadakilat iwalatin, O Diyos, sa aming mga buhay, sapagkat ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na makapangyarihan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Anak. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you po. Bago po tayo mag-umpisa, babasahin ko lang po yung nung nakaraan po kasi, tayo po ay nasa 1 Peter 3. So, i-context ko lang po yung bago tayo pumasok po sa 1 Peter 4. Amen po? Sabi po sa 1 Peter 3:18, babasahin ko lang para po mag-proceed na po tayo sa 1 Peter 4. Amen po? Ang sabi po sa 18, basahin ko na lang. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na makasalanan upang iharap kayo sa Diyos, siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa 19 po, sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. 20. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y magtiyagang hinihintay ng Diyos nung panahon ni Noah. Samantalang ginawa nito ang malaking barko, iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa kanila. 21 po. Ang tubig ay larawan ng bautismo nagligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi naglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako ng Diyos buhat isang malinis na buti. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. 22 po. Na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos, na naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Amen po. Dadako na po tayo ngayon sa ating Word of God na 1 Peter 4, 1-11 na pinamagatan ko po ito na kalooban ng Diyos ang pagtalikod po sa kasalanan. Amen po. Hallelujah. Na nung pinagbulay-bulay ko po yung salita ng Diyos, parang napakalalim po ng salita ng Diyos na gustong iparating po niya Apostol Pedro sa bawat isa sa atin po. Dahil po yung church nila, nung time na sila po ay naghahayag ng salita ng Diyos, sila po ay pinag-uusig po. Pag-alagala sila, itinuring silang dayuhan. Bagamat ito po ay talaga namang mangyayari po sa bawat Kristiyano po. Amen po. Dako po na tayo sa ating basahin po natin yung 1 Peter 4:1. Dahil si Kristo ay nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa, magtiis, sapagkat ang pagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumatalikod sa kasalanan. Amen po. Sa atin pong mga Kristiyano, ang paghihirap na tinitiis ng Panginoong Kristo sa buhay na ito ay para po sa ating mga taong makasalanan. Kung ano ang dinadanas ng Panginoong Kristo ay dadanasin din po natin. Kasi po, tayo po ay nakikibahagi sa kahirapan na dinadanas ng Panginoong Kristo. Mapalad tayo. Kasi po, mahal tayo ng Panginoong Hesus sa kabila ng dinadanas niya na dapat tayo ang naghihirap. Ay inako niya ang lahat ng paghihirap sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Tinubos niya tayo sa kanyang dugo para mapawalan sala tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Nakita naman natin po yung hirap na ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo na dapat po tayo po ang dumanas nito dahil tayo po yung nagkasala. Pero sa pag-ibig po ni Lord, sa kahabagan niya, dahil siya'y punong-puno ng kahabagan na ginagawa niya yung paghihirap na dinanas niya, inako niya para sa atin po. Gano'n niya kamahal yung kanyang mananampalataya sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas ng ating Panginoon. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay pagtalikod sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid, binigyan tayo ng tutularan ng Panginoon Kristo. Ang pagtitiis sa buhay
ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Yung pagtitiis po pala ng hirap ay tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Dahil tayo po'y makasalanan, gusto po na ipabatid sa atin ni Apostol Pedro na talikuran po natin yung ating kasalanan. Dahil alam naman natin ang sanlibutan talaga namang ang lakas makahila, lalong-lalo na po sa ating mananampalataya. Amen po. Dahil sa pagtitiis ni Kristo, tinatawagan ng mga Kristiyano na magkaroon ng kaisipang handang magtiis at maghirap at iwanan ang makasalanang pamumuhay upang mamuhay sa kalooban ng Diyos. Gaya ni Kristo, dapat handa tayo magtiis para sa katwiran. Ang pagtitiis sa laman ay tapos na sa kasalanan. Amen po. Sabi po sa Roma 6 hanggang 7 po. Amen po. Ayan po. Alam natin ang dati nating pagkatao ay pinako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan sapagkat namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen po. Alam naman natin na ang kasalanan talaga ay ito po yung ugat ng ating mga nagawang kalikuan sa ating mga buhay sapagkat alam natin na ang kasalanan po, ito po yung naghihiwalay sa atin sa Panginoong Kristo. Mga kapatid, kung tayo po ay patuloy na gumagawa sa kasalanan, alam naman natin ang kasalanan po ay sa dulo nito, ano po? Kapahamakan po. Dapat alam po natin, lahat ng ginagawa nating kasalanan, ito po ay nagdudulot sa atin ng kamatayan. Sabi nga, paano kung hindi tayo nakapag-confess? Paano kung hindi natin nailapit sa Panginoon ang ating kasalanan? Sabi nga, pag namatay tayo na may unconfessed sin, sabi, ligtas tayo dahil nasa kamay tayo ng Panginoon Yesus. Pero wag po nating gawing isang malaya o kalayaan na tayo po may pribilehiyo na ganito. Dapat po, kung tayo po nagkamali, alam naman natin sa dulo nito kapamakan, confess po tayo. Hanggat maaari po. Ganyan po tayo kamahal ni Lord. Kaya siya naparito para ang lahat ay makasama niya sa kanyang kalwalatian pag nag-reign na po ang Panginoon. Kasi yun po ang kalooban niya eh. Kaya siya pumunta rito para maligtas po ang makasalanan. Tayo po yun. Hallelujah. Sabi po sa 2 Pedro 1:4 po. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at mahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Amen po. Ginagawa talaga ng Diyos na paraan na binigyan tayo ng dakila at mahalagang pangako upang tayo ay makaiwas sa pagnanasa na makabundong. Kasi po, kung tayo po makikisalamuha talaga sa sanlibutan ito, talagang madadala tayo. Imbis na sila po yung madala natin, baka tayo po yung madala nila sa kabila ng ginagawa na po ng mga sanlibutan. Sabi ko nga po talagang malakas ang hatak po ng makasanlibutan, lalong-lalo na yung ginagawa ngayon ng mga social media po. Kung hindi po tayo makuha sa mabuting usapan, sa cellphone, sa social media tayo dadaanin nila. Kasi po ano po ba ang kahinaan ng tao? Una po, pera. Pangalawa, kapangyarihan. Pangatlo, talento po. So kung ito po ginagamit natin, kaya po pinayayaman ng Diyos ang mga lingkod ng Diyos para makatulong sa kanyang iglesia, para mabigyan po ng karangalan ng ating Diyos na buhay. Binibigyan po ng mga talento ang bawat isa para po magamit sa kanyang kalwalatian. Amen po. Saka na natin ito kasi sa bandang uli po natin iyan po yun. Base po sa Roma 6:11, binabanggit din po na kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos
sapagkat tayo nakipag-isa na kay Kristo. Amen po. Alam naman natin na tayo po'y patay sa kasalanan at binuhay tayo sa Espiritu. Kaya wag po tayong manitili na kasama po ang makasanlibutan sapagkat ituturing po tayo ng Diyos na patay sa kanyang paningin. Pero ang kagandahan nito bilang isang Kristiyano, tayo po ay binubuhay ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, yung Espiritong pinagkakaloob sa atin. Kaya mapalad tayo na tayo po'y mamumuhay sa kalooban ng Diyos. Ito po'y paalala lang po ni Apostol Pedro sa bawat sa atin, sapagkat yung kanilang church ng time nila ay talaga naman po pinag-uusik. Hallelujah. Sa ikalawang Pedro 4:2 na po tayo, kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi na po sa nasa ng laman. Amen. Hallelujah po. Tayo po ay pinapalahanan ni Apostol Pedro na mamuhay sa katuwiran at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ito po yung talikuran ng ating mga kasalanan at ang mga gawang makalaman sapagkat kung patuloy tayong gumagawa ng mga nasa ng laman, tayo ay hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid ko, ang tawag ng laman ay malakas, makahila sa gawaing makasanlibutan para po tayo makaiwas. Ang kailangan po natin ay babad po tayo sa gawain ng Diyos. Babad po tayo sa pananalangin. Babad tayo sa gawain. Lalong-lalo na pa yung mga ministeryo natin. Dapat po patuloy natin pag-initin to, pag-alabi natin sa ating mga puso. Lalo na yung mga youth life, yung midweek, yung children, na dito po natin nakakanig ang Diyos. Sapagkat kung tayo po ay nakababad sa kanyang salita, sa kanyang gawain, malayo po tayo. Hindi po tayo mahihila ng sanlibutan. Hallelujah, Lord Jesus. At sa ganitong paraan ay binibigyan natin ng kaluguran at kalwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ano pa yung natin, yung Bible reading. Ito po yung isa na dapat po nating bigyan ng atensyon, hindi po yung gawa ng sanlibutan. Baka yung iba sa atin, sino ba naka-update sa ating Bible reading? Sa dami natin, para wala na nagbabasa. Dahil long weekend tayo, mas inuna na po natin yung gawain ng sanlibutan. Dapat bigyan po natin yung time yung magbasa ng Bible sapagkat napakalaga po nito sa atin. Ano pa? Yung daily devotion. Pagising pa lang sa umaga, mag-devotion na po tayo. Manalangin na po tayo. Baka minsan, yung iba pagising, dinanalay. Mahan ba ulam? Pasalamat muna po tayo sa Diyos. Lord, thank you. Binigyan mo ako ng panibagong buhay. Nagising ako. Dapat yung mga habit po natin, wag po natin kakalimutan. Sapagkat napaka-importante ito. Sabi nga ni Pastor Rodel, lalong-lalo na yung mga pastor po ng LPCF, dapat po naka-update po tayo. Hindi po dahilan yung marami tayong gawain sa sanlibutan, hindi po dahilan kung busy tayo. Dapat may time po tayo para sa Diyos. Dahil si Lord, binibigyan niya tayo ng oras. Binibigyan niya tayo ng blessing. Yung punong-punong pagpapala niya, binibigay niya sa atin. Dapat bigyan po natin siya. Kahit isang oras lang o 30 minutes lang para sa Panginoon. Sapagkat ito po ang nais parating sa atin ni Apostol Pedro. Na tayo po ay magbabad sa kanyang salita. Sa ating mga ministeryo. Para po tayo hindi mahila po ng sanlibutan. Amen po. Sabi po sa John 6:40 po, sapagkat itong kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muloy kumubuhayin sa huling araw. Amen po. Sapagkat ito po ang ginagawa natin, kalooban ng Ama. So dahil po sa Panginoon Kristo, tayo po ay malayang nakakagawa ng mga bagay na nakalulugod po sa ating Panginoon Kristo sapagkat ito po ang nais niya. Hindi po yung mga gawang makasanlibutan.
Sapagkat, nabanggit ko na nga, kung tayo po ay makikisalamuha sa makasanlibutan, alam naman natin yung ginagawa nila sa dulo nito kapangkat. Pero yung ginagawa natin, yung patuloy tayong nagbababat sa salita ng Diyos, alam natin ano sa dulo nito. Buhay na walang hanggan sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Amen po. 1 Peter 1:18-19 po. Ang sabi po, alam ninyo kung ano ay pinatubo sa inyo ng walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinatubo sa inyo ay hindi mga bagay na sisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan po. Amen po. Ibig sabihin po, yung pinantubos natin talagang mamahalin. Sapagkat ito po yung dugo ng Panginoon Kristo yung pinagtubos sa atin. Dapat palagan po natin yung ginawa ng ating Diyos sa atin. Lalo na po yung mananampalataya. Sapagkat ginawa ng Panginoon to, mahal niya tayo Sabi nga, anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, hindi niya pa tayo iwan, pababayaan. Hallelujah. Sabi po sa 1 Peter 4:3 na po tayo, sapat na ang panahong inaksayan ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinaumalingan ng mga hintil. Una, kahalayan, masamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil sa pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen po. Ito po yung mga halimbawa na makalaman po. Mga kapatid ko, sapat na ang panahong inaksaya natin sa mga bagay na makasanlibutan. Tayo ay ginigising ni Apostol Pedro sa mga gawaing nating di nakalulugot sa ating Diyos. Alam natin ang gawaing makalaman ay di makabubuti sa ating mga Kristiyano. Huwag na po tayong tumulad sa makasanlibutan sapagkat di nila kilala ang ating Diyos. Kaya nagagawa nila mga tawag ng laman. Alam naman natin ang lahat ng gumagawa ng makasanlibutang gawain ay sa dulo nito ay kapahamakan. Kung gagawin po natin na nakalulugot sa ating Diyos para makasunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Amen po. Tingnan po natin. Yung mga gawa ng makasanlibutan po. Sabi po, una po, kahalayan, masamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman at kasuklam-suklan sa pagsamba sa Diyos. Amen po. Alam naman natin as a Christian po, na kung tayo po gagawa ng makamundong gawain, mapapahamak po tayo. Lalo na, sabi nga, pag-iinuman, paglalasing. Iwasan po natin to sapagkat hindi po maganda sa kalusugan. Sisirain lang po yung katawan natin. Pero pag ang salita ng Diyos pinasok natin sa ating buhay, tayo po ay babaguhin niya. Mula sa ating lumang pagkatao, tayo po bibigay niya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ito po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po. Sabi po sa Galatia 5:19-21 po, hindi kailangang hilig ng laman, pakikiapit, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkulang, pagkapuot, sa isa't isa, pag-aaway, pagsaselos, pagkagalit, kasakmihan, pagkampi-kampi at pagkababahagi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan sa iba. Pangtulad nito, muli kong binabalaan. Ulitin ko. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon sa bahagi ng kaharian ng Diyos. Amen po. Tayo po binibigyan ng babala ni Apostol Pedro na ang gumagawa nito ay walang bahagi po sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ko nga, tutok po tayo, babad tayo sa salita ng Diyos. Babad po tayo sa gawain niya. Babad tayo sa ating mga ministeryo. Lalong-lalo na yung Bible reading po natin. Malaki po ang nagagawa nito sa ating buhay. Kasi po ako, ang daily routine ko, pagising ko, pray. Daily devotion, pasalamat sa Diyos.
kung may time pa, nandiyan po yung Bible reading. So, dahil tayo po gumagawa ng message, after nung message ko, Bible reading po. Bagamat nag-aaral po tayo, hindi po lang yung tayo gumagawa ng salita ng Diyos. Dapat po yung time natin naka-segregate po. At higit sa lahat, dapat po may time si Lord para sa atin po. Hanggat maaari nga po, huwag na natin bigyan ng time sa makasanlibutan. Sapagkat alam na naman natin ang lahat ng magawa ng makasanlibutan mapapahamak po. Amen po? Naalala po natin nung panahon ni Noah, ang lahat ng tao po nagsasaya, nag-iinuman, nagpapakasal, nag-aasawa. Nung dumating na po yung baha, sabi nga po sa salita natin, wawalo lang yung naligtas. Sapagkat ang karamihan po doon, puro makasanlibutan po yung ginagawa. Sinarado po yung barko. Huli na. Ang ginawa ni Noah, siya po'y nagpahayag ng salita ng Diyos para marami po ang maligtas. Pero hindi po pinakikinggan ng makasanlibutan. Sabi ko nga dito sa salita ng Diyos, hindi nila kilala yung ating Diyos. Pero ginawa natin yung parte natin sa Christian po. Spread the gospel of God. Ito po yung tungkulin ng bawat mananampalataya. Ipahayag po natin yung salita ng Diyos sa ating mga magulang, kapatid, sa pamilya po muna natin. Kasi po kung talagang ayaw nilang magsimba, ang dami pong dahilan. Pero po pag gusto po, marami pong paraan. Pero sabi nga, pag si Lord ang gumawa sa pamilya po natin, talaga po naman patuloy siyang kikilos. Sabi nga, umpisa sa akin hanggang sa ika-4 na aking salinglahi, tayo po'y pagpapalain. Pero kung tayo po'y gumagawa ng labag sa kalooban ng Diyos, hindi po pag-blessing ay bibigay sa atin ni Lord. Pagpapalo po. Kasi po, kung tayo po'y nagkamali, tayo mga anak ng Diyos, tayo po'y tinutuwid niya. Ayaw niya po tayo mapahama. 10 ng ating sambahayan. Amen po? Nagtataka nga sila kung bakit hindi kayo sumasama ngayon sa kanila sa magulong pamumuhay, kaya kayo sinisira. Amen po. Ibigay ko lang po yung halimbawa o yung patotoo na ating kapatid na kapatid na Tess, na tayo po mga Kristiyano, anuman dumating sa ating buhay, anumang pagsubok, anumang dinadanas natin, tayo po ay talagang magsasabi po ng totoo. Dahil ito po yung tinuturo sa atin. Hindi po tayo mamumuhay sa kasinungalingan sapagkat sabi nga, liar go to hell. Sino ba ang gusto mapunta doon? Wala po. Mas maganda po yung nagsasabi ng totoo. Sabi nga po, ako ang gaganti sa lahat ng naninira. So, tama po yung ginawa ng kapatid. Ibinigay niya yung kanyang suliranin kay Lord. Si Lord po ang kumilo sa kabila ng lahat na nangyayari po. Sabi nga magulong pamumuhay, kaya kayo sinisiraan nila. Sapagkat, siyempre, tayo po as a Christian, talaga namang naiba yung buhay natin sa makasanlibutan. Bagamat sila mapera, makapangyarihan sila, panandalian lang po yun. Pero yung pag-ibig, yung pagmamahal ni Lord na ipinagkakaloob sa atin, pangwalang hanggan po. Yung makasanlibutan po, panandalian lang po. So, bilang isang mga mananampalataya na pinalahanan po ni Apostol Pedro sa ating mga buhay, na dapat po tayo ay laging nakatumpo sa salita ng Diyos. Amen po. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Dako po tayo sa pang-5. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hatol sa mga buhay at sa mga patay. Amen po. Ito po, nakita natin na talaga namang tayo po bilang isang binanggit po sa ating verse
ngunit mananagot sila sa Diyos na hahatol sa buhay at mga patay. Amen po. Alam mo naman natin na dito po, ang binabanggit ang buhay, yung pinatawad ng Diyos. Ang yung patay po, yung hindi po pinatawad ng Diyos. Ito po yung ayon sa Efeso 2:1 po. Tayo po ay huhusgahan, hahatulan ng Diyos. Physically, yung buhay po at ang patay, maging po ang spiritually, na talaga naman pong hahatulan ng bawat isa. Hallelujah, Lord Jesus. Sabi nga po, mga kapatid, dayaan po natin sila na ginagawa nila sa atin sapagkat alam natin na sila ay mananagot sa Diyos sa lahat ng kanilang ginagawang masama sa atin, mga Kristiyano at sa bawat mananampalataya. Alam mo naman natin na tayo hatulan ng Diyos, maging buhay o patay. Kaya nga, tayo po ay hahatulan ng ating Diyos na buhay. Kaya nga kung tayo po sinisiraan ng makasanlibutan, sabi ni Lord, siya po yung mananagot sa mga taong naninira sa atin. Nakita po natin yung patutuan ng kapatid. Kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. Tinuturuan po tayo kung saan tayo patuloy na lalakad. Yung tamang landas ng ating buhay para hindi po tayo mapariwaro. Amen po. Hallelujah. Sabi po sa 1 Peter 4:6 na po tayo. Ipangaral din ang magandang balita sa mga patay, upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Nabasa ko po ito, ipinapangaral din ang magandang balita sa mga patay. Sabi ko, paano ipinangaral itong magandang balita sa patay upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng nasa. Amen po. Tingnan po natin. Sabi nga, ipinangaral po ang salita ng Diyos sa mga patay po. Ito po, kung babalikan po natin yung time ni Noah po, na talaga naman nagpahayag si Noah yung salita ng Diyos. Sabi po yung una, unbelieving dead po. Ito po yung hindi naniniwala sa Panginoon Kristo na Hallelujah, Lord Jesus. Na alam naman natin na darating po yung araw ng paghuhukom at tayo po ay huhusgahan. Yung mga nananampalatayang namatay po. Pinangaral po natin ang salita ng Diyos, sila po yung binabanggit na patay na sa ating teksto po. Nakalagay pala po. Yung spiritual dead, ito po yung mga nanampalataya na sa Diyos na talaga namang, sabi nga, sa muli ay bubuhayin po. Sabi po kung historical meaning po, kasi po yung mga hentil po, pag namatay po sila, wala na. Hanggang doon na lang. Kasi hindi po nila kilala ang Diyos. Sabi po, tumanggap man o hindi, isa lang po ang patutunguhan natin. Tayo po ay haharap sa paghahatol ng Diyos. Buhay man o patay, tayo po ay haharap. Yung umuusik sa inyo, huwag lang po natin silang panumbalikin sa yung tayo po inuusig, huwag na po tayo manumbalik sa luma nating gawain, ay huwag na ninyong pakinggan dahil alam na tayo po ay mamamatay at alam naman natin ang patutunguhan natin ay yung lahat po ay haharap po sa paghahatol ng Diyos. Buhay man po ang patay. Sapagkat alam natin, pagdating po ng Diyos, alam natin na una pong mabuhay yung mga patay. Ito po, nung ipinangaral po yung salita ng Diyos, unbelieving dead, godly dead, spiritual dead, na talaga naman po na nung una pa lang, talaga pong inayawan po yung salita ng Diyos. Yun po yung binabanggit na unbelieving dead. So, mapalad po tayo dahil sa panahon po natin, tayo po ay, sabi nga, sa pagdating ng Panginoon, buhay man patay, tayo po ay haharap. Alam naman natin na pagdating ng Panginoon ay una pong bubuhayin yung mga patay. Bakit po? Kasi hindi po sila mapaparusahan kung buto na po sila.
parurusahan po lahat sa laman at ang espiritu po natin. Kaya sila po ay bubuhay. Kaya sama-sama tayong haharap, isa-isa pong husgahan ng Panginoon base po sa ating ginawa nung tayo po ay nabubuhay. Amen po! Hallelujah! Ano ba ang gustong iparating ni Apostol Pablo sa kanyang salita po? Kalooban ng Diyos na tayo ay maghirap, huwag na tayong babalik sa lumang pagkatao, manatili na tayo sa kalooban ng Diyos, balang araw tayo ay tinutukso ng mundo. Huwag na natin balikan yung mga gawang makasanlibutan, sapagkat buhay man o patay, tayo po ay haharap sa ating Diyos. Tanggapin natin yung salita ng Diyos, kasi po, alam naman natin na maraming kumikilala sa Diyos, pero hindi po nila pinamumuhay yung salita ng Diyos. Kaya nga, at hindi dahil tumiwalag tayo sa ating pananampalataya. Kasi po, marami po namang nakarinig ng salita ng Diyos pero hindi po pinamumuhay. Mas binibigyan pa po nila ng importansya yung gawang makasanlibutan. Kaya alam natin na marami pong mapaparusahan dahil sa pagtanggi po nila ng salita ng Diyos. Amen po. Kalooban po ng Diyos na tayo po ay maghirap. Bakit po? Ito po yung gusto niya, yung maranasan natin sapagkat kung ano po yung dinanas ng Panginoon Jesucristo, ito po yung dadanasin natin. Kalooban ng Diyos na tayo tumigil sa paggawa ng kasalanan para makasama po tayo sa kanyang buhay na walang hanggan. Ito po yung pinagkaloob sa bawat sa atin. At kalooban ng Diyos na makasama natin siya balang araw. Kasi po, alam naman natin na ito po yung goal natin, yung bawat isang mananampalataya na makasama po ang Panginoon sa kanyang paghahari po. Hallelujah, Lord Jesus. Amen? Sino ang mga patay na binabanggit po dito? Ang tinutukoy dito ang mga Kristiyanong nangaral sa kanila ng Ebanghelyo noong sila ay nabubuhay pa. Ngunit ngayon ay pumanaw na sila, hindi ito nangangulugan na nangaral po si Kristo sa mga kaluluwang nasa impyerno po. Amen po? Hatulan sa laman bilang mga tao. Ang mga Kristiyanong ito ay dumanas ng pisikal na kamatayan o pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Mabubuhay sa Espiritu ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil namatay ang kanilang pisikal na katawan, ang kanilang Espiritu ay bubuhayin at kasama ng Diyos dahil tinanggap nila ang salita ng Diyos. Sabi po sa Roma 8:9 po, ngunit hindi kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, mananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Amen po. Alam naman natin sa ating pabilang mga Kristiyano, kung wala po yung Espiritu sa ating kausap, hindi po siya kapanalig sa atin sapagkat wala po yung Espiritu na siya pong nananahan sa bawat isang mananampalataya. Amen po. Ang talatang ito ay nagbibigay ng pag-asa na ang pagtitiis ng hirap o kamatayan dahil sa pananampalataya ay hindi kawalan. Ang pisikal na kamatayan ay pasamantala lamang, ngunit ang espiritu ng buhay na ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos ay pangwalang hanggan. Ito ay naghihikayat sa mga Kristiyano na mamumuhay para sa Diyos sa kabila ng pag-uusig. Amen po. Sabi po sa Roma 8:13 po, sapagkat mamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Amen po. Malinaw po na sinasabi, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay po tayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang gawang katawang makalaman, mabubuhay kayo. So, sa ating pong mga buhay, na tulad nga kung tayo po magpapatuloy sa ating mga ginagawang kasalanan, ang sabi po, mamamatay po tayo. Pero kung pinapatay po natin yung gawang makalaman sa ating buhay, tayo po ay mabubuhay.
Amen po. Sabi po sa Galatians 5:25 po, kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Amen po. Paghariin po natin ang ating Espiritu sa ating buhay sapagkat ito po ang kalooban ng Diyos na tayo po yung maghari sa kanyang walang hanggang kaharian. Hallelujah, Lord Jesus. Amen po. Ipinararating lang po ni Pedro sa kanyang mensahe 1-6 po na kalooban po ng Diyos na tayo po ay lumayo sa kasalanan. Alam naman natin na ang kasalanan po, ito po yung nag-iudyok para mapunta po tayo sa kamatayan dahil ito po yung gusto po ng kaaway. Mas marami po silang mahila. Di ba nangyayari na po, yung naging gahaman sa salapi po. Nangyayari na po to. Na bagamat hindi nila kilala ang Diyos, patuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Amen po. Kaya nga, mapalad po tayo na tayo po ay mamuhay sa kalooban ng Diyos sapagkat pong nais parating sa atin ni Apostol Pablo. Ni Pedro po pala. Sa kanyang liham. Hallelujah po. Amen po. Dako po na po tayo sa 7. Malapit ng wakas ng lahat ng bagay, kaya maging mapagtimpi kayo at manatiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Amen po. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay po. Hallelujah. Ito ang natitirang panahon bago dumating ang Panginoon hanggang sa pagpasok nito sa araw ng paghuhukom at bagong langit at bagong mundo po. Ito po yung paghahanda. Sa atin po bilang isang mga Kristiyano na alam naman natin po na malapit na po ang wakas. Ano pa pinaghahandaan natin bilang isang mga Kristiyano? Hallelujah. Sabi po na dapat po na alaman naman natin na sabi po sa 2 Timothy 3:1-5 po. Amen. Tandaan ito, mababatbat ng kahirapan ng huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo. Ano ba yung ibig sabihin ng palalo? Baka hindi nyo po alam. Ito po yung mga mayabang po. Ay, parang pareho lang po siya. Mapangalipusta, suwail sa mga magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, maging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, maras at namumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y nagiging taksil, walang taros, palalo at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sila'y magpakunwari, may pananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan po ang mga taong ito. Amen po. Ang sabi po, iwasan mo ang mga taong ito, yung mga gumagawa ng mga makamundong kahalayan. Sabi nga po, ang mga tao ay nagiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapagalipusta, suwail sa mga magulang, walang utang na loob, lapastangan. Marami pong binabanggit. Ang sabi po, iwasan po ang mga ganitong mga tao. Ano po ba nakikita natin? Sa panahon ngayon, marami pong gahaman sa salapi. Sabi po, malapit na ang wakas. Ito po yung mga palatandaan na malapit na dumating ang Diyos. Dahil nakikita na po natin yung mga palatandaan po. Iwasan po natin yung mga taong ito na gumagawa ng kataksilan. Sila po'y nagkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Amen po. Paano ba natin makikita na sila'y nananampalataya pero wala naman sa buhay nila? Madali pong makita. Dahil hindi po nila kinikilala yung ating Diyos. Sabi nila sila'y mananampalataya, pero ang ginagawa po nila ay makasanlibutan. So ito po, isang halimbawa na pinaalala po sa atin ni Apostol Pedro na makikita naman natin talaga yung kaibahan po ng mananampalataya sa makasanlibutang pamumuhay.
Dahil kakaiba. Huwag na po tayong tumulad dito. Ito po yung paalala ni Apostol Pedro sa bawat isa. Yung mga gawaing makasanlibutan. Ang lahat ng ito na binanggit dito ay talaga naman magdudulot ng kapamakan sa atin. Ito po yung maglalayo sa atin sa Diyos. Pero ang gusto ni Lord, tayo po yung makasama niya sa kanyang paghahari, sa kanyang kaharian. Paano tayo makakasama kung patuloy po tayong gumagawa sa makamundong sanlibutan ito? Huwag na nating ibigin yung salapi, yung kapangyarihan, sapagkat ito po yung nagdadala sa atin sa kapamakan. Nangyayari na po sa ating bansa to. Ganit sa kapangyarihan. Dahil sa kapangyarihan, nag-aaway-aaway na po. Sinisiraan na po yung isa. Ito po yung mga ugali ng mga kasanlibutan. Pero sa Christian po, ano pong ginagawa ng mga Christian, mga pastor? Pinag-pray po yung ating Pangulo. Sa kabila ng lahat ng mga persecution na dinadala sa kanyang pangalan. Dapat po tayo po bilang isang mga Christian, pinag-pray din po natin yung ating Pangulo. Yung kanyang mga ginagawa para sa atin po. Para sa mamamayang Pilipino. Kasi tinalaga po siya ni Lord para sa atin. Mamahala. Hallelujah, Lord Jesus. Sabi po sa 1 John 2:18 po, mga anak, ito na ang muling panahon. Tulad na inyong narinig, darating na ang Antikristo. Ngayon marami na lumilitaw na ang Antikristo, kaya alam nating malapit ang wakas. Amen po, ito po yung mga palatandaan na malapit na dumating ang Diyos. Tayo po ba'y nakahanda? Tayo ba'y nagbababad sa salita ng Diyos? Tayo ba'y nagbababad sa ating panalangin? Tayo ba'y nagbababad sa ating ministeryo? Mas maganda po dan tayo ng Panginoon na tayo po'y naglilingkod sa Kanyang ubasan. Para makasama po tayo. Alam mo naman natin na sabi ang sanlibutan ito ay bat-bat ng hirap po ang dadanasin ng mga kasanlibutan. Pero ayaw po ni Lord na maranasan niya yung kanyang mananampalataya. Gusto niya tayo makasama. Gusto niya tayo na sa kanyang piling, sa kanyang paghahari, ay naandun tayo. Ayaw niya tayo makita na nakikiayon sa sanlibutan. Sapagkat panandalian lang po yun. Alam naman natin po yung mga hindi Kristiyano, mag-iinuman sila, akala nila mawawala yung problema nila. Paggising pa, pagka nakain na sila, masakit sa ulo. Akala nila, pag nakainom sila, mawawala yung problema nila. Hindi po. Amen po. As a Christian po, dapat tayo magpatuloy sa gawain ni Lord. Ito po yung gusto niyang iparating sa atin. Yung kanyang mga ministeryo. Yung bawat isa po ay dapat laging sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. Kaya maging mapagtimpi kayo at panatiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y mapanalangin. Amen po. Kailangan natin ang tamang pag-iisip sa huling araw po. Kasi po, pag wala po sa isipan natin magulo, ay baka tayo po may iwanan. Ano pa ang gusto yung parating ni Apostol Pedro dito? Na alam naman natin yung church nila, nung time nila, sila po ay pinag-uusig. Sila po ay napangalat. Sila po ay itinuring na dayuhan. Sila po ay pinag-uusig. Kapag tayo po ay dumadanas ng trahedya, pagsubok, paghihirap, nagkakaroon ba po ba tayo ng tamang pag-iisip? O 100% na tama po ba ang pag-iisip natin? Kung tayo po may pagsubok, paghihirap, tayo po ba ay nagkakaroon ng 100% na tamang pag-iisip? Hindi po. Kasi po bakit ano?
Isipin natin yung mga problema dumarating sa ating buhay. Isipin natin yung mga paghihirap na dinanas po natin. Pero ang sabi po ni Apostol Pedro, dapat po may tamang at malinaw tayong pag-iisip. Amen po. Minsan dumarating sa ating pag-iisip yung pag-alala, pagkabahala, maging mahina sa lahat ng dumarating sa ating buhay. Bagamat kayo'y dumadanas ng ganitong paghihirap, ipanalangin ninyo sa Panginoon ang inyong pag-iisip ay maging malinaw, maayos ang inyong isipan sa pagdating po ng pagod. Amen po. Kasi po kung tayo po wala sa tamang kaisipan, ano na mangyayari sa atin? Tayo po tinuturuan ni Apostol Pedro na dapat maging maayos, malinaw ang ating kaisipan sapagkat darating na ang wakas ng lahat ng bagay po. Amen po. Maraming taong tumatalikod sa kanilang pananampalataya dahil hindi po tama yung kanilang pag-iisip. Kung tama yung kanilang pag-iisip, nasa tamang landas na sila, tumalikod pa. Di ba po? Maraming tao ang nagtatangka magpakamatay dahil hindi tama ang kanilang pag-iisip. Amen po. Kung wala tayo sa tamang katinuan, ito po yung iisipin natin. May pagsubok tayo, may dinadanas tayo, ito po yung iisipin natin. Pero sabi po sa atin po bilang isang mga Kristiyano, ibigay po natin sa Panginoon yung ating dinadanas, yung ating kahirapan, sapagkat siya po yung nagmamalasakit sa atin. Siya po yung nagmamahal sa atin as a Christian. Ito po yung ginagawa ng mga sanlibutan. Meron namang ibang nagtatanim ng sama ng loob. Yung puso nila iba na dahil wala po sila sa tamang pag-iisip. Unang-una, inahanda ni Pedro ang iglesia na may tamang pag-iisip, maging maayos ang ating mga isipan. Amen po. Sabi ni Apostol Pedro, dapat po maayos at tama ang ating pag-iisip. Para po tayo makapanalangin. Kasi po kung tayo po sa wala tamang pag-iisip, kung ano na lang po hinihingi natin. Kaya hindi po tayo dinidinig ni Lord sa ating panalangin po. Dahil hindi po tama yung motibo natin. Kasi po as a Christian, dapat tama po yung ating panalangin. Tama po yung ating motibo para ipagkaloob niya kung ano po yung ating hinihiling. Sabi po sa Kawikaan 4:23 po, ang isipan mong mabuti at alagaan, iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen po. Ang isipan mo ingatang mabuti at alagaan, iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen po. Kung tama po yung ating isipan, tayo po'y iniingatan at inaalagaan. Sapagkat yung tamang pag-iisip po natin, alam naman natin nagmumula po sa ating puso na bumubukal as a Christian. Kung tama po yung ating pag-iisip, wala pong distraction. Yung isipan natin ay nakatuon sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! Na tunay nga, bilang isang mananampalataya, na dapat po yung isipan natin ay nakatuon sa paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po, sabi po sa Roma 13:11. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa nung tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Amen po. Sapagkat ito ang nais ng Diyos. Mapalapit sa atin yung kaligtasan. Dati tayo'y malayo sa kaligtasan dahil sa ginagawa nating kasalanan. Sabi po sa Roma 13:11, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa nung tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Amen po. Sabi po sa Hebrew 9:26, kung di gayon, kailan sana pa ulit-ulit na siyang namatay mula pa ng likay ng sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita. Ngayon magtatapos na ang panahon upang pawin ang kasalanan.
sa pamamagitan ng handog ng kanyang inalay. Amen po. Sa ating mga buhay po, nakita naman natin na minsan lang pong mamatay si Kristo. Wala na po ibang hain. Kaya bilang paalala ni Pedro sa atin, tayo po ay mamuhay na may katuwiran at kaluguran sa Panginoon sapagkat ito po ang nais niya sa bawat sa atin. Sabi po sa Santiago 5:8-9, Hallelujah. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang iyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag na kayong magsisiyahan sa isa't isa upang hindi kayo atulan ng Diyos sapagkat malapit na dumating ang hukom. Alam naman natin ang pagdating ng Panginoon na tayo po ay hukuman. Tayo po ay i-judge, buhay man at patay. Tayo po ay haharap sa kanyang paghahatol po sapagkat siya po yung hukom nakahatol sa lahat. Kaya nga, sabi nga, kung may nagkasala sa atin, huwag po nating husgahan. Alam naman natin na si Lord siya po ang maghuhusga sa bawat isa sa atin. Hallelujah, Lord Jesus. Sabi po sa Peter 4:8, 8 na po tayo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. Amen! Ang taong di nagmamahal ay di kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. In the last day, mahal nila ang kapatiran mula sa nguso, hindi po sa puso. Dapat po makita po yung tunay na pagmamahal natin. Kasi po, magmamahal ng tapat. Kasi po, pag nagmahal lang po tayo, sinasabi nating mahal natin, pero sa nguso lang po, wala po sa puso. Pero pag sinabi tayong nagmamahal ng tapat, ito po ay nagmumula sa puso. Hindi po sa nguso. Iyon po yung pagkakaiba ng dalawa. So, as a Christian po, nakita natin tayo po galing sa iba-ibang pamilya. Hindi po tayo magkakilala. Pero dinako tayo dito po. Dahil sa pag-ibig po ni Lord, makilala natin yung kanyang pagmamahal. Yung pagmamalasakit niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah, Lord Jesus. Sabi nga, mahalin mo ang bawat isa. Ano pa, yung pinakamalagang utos, mahalin mo ang kapwa mo. Gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ito po yung pinakamalagang utos. Sabi nga nung mga makasalibutan, kaya, paano ko ba mamahalin yung kaaway ko? Kasi po, sa trabaho ko po kasi nag-share ako habang nagtuturo ko. Akala siyempre ng mga superior namin nagtuturo ako tungkol sa trabaho. Pero naano po, kasama na rin po yung pag-share ko po ng Word of God. Kasi po nagtanong po sila, sabi nga, kuya, paano ko ba mamahalin yung kaaway mo? Ako kasi, that time na ang ginawa ko po, pinag-pray ko muna siya. Sa kabila ng lahat, sabi ko, Lord, i-bless mo po yung taong ito na sinisiraan ako sa kabila ng lahat. Kung anong meron ako, bigay mo po sa kanya para hindi po siya makasala. So, that time, nung lumipat ako po sa ibang linya po kasi, meron po kasi silang mga alitan doon. So, pinag-pray ko po sila. Glory to God. Kasi po, noong time na nagkaroon, kasi may misa po doon sa factory namin Nagkaroon po ng pasyam kasi namatay po yung nanay ng may-hari ng company. So, nagkaroon po ng talo-talo dahil iba-iba po ang reliyon. So, merong hindi umatin. So, na-bless po sila doon na magpatawaran kayo sa isa't isa sapagkat ito yung kalooban ng Diyos. Alasin nyo na yung hinanakit nyo sa inyong puso, palitan nyo ng pag-ibig at pagmamahal sa inyong kapwa. So, na-bless po ako kasi nagkaroon po ng patawaran sa bawat isa na gumingi ng sorry, nagpaumanhin sa kabila ng lahat na matagal na po nilang kinikim-kim. Sabi ko, glory to God, kasi po tunay nga na ang Panginoon Diyos, kung tayo po ay dudulog sa panalangin, kumikilos po siya upang magkasundo-sundo ang bawat magkakatrabaho po. Kaya na-bless po ako kasi sa ginawa po ng Panginoon sa kanila na matagal na pong alitan, nagkasundo po sila. Nag-iyakan pa po sila. So, nakita ko po yung sincere yung paghingi ng tawad ng bawat isa. Kasi
Nagyakapan sila, nag-iyakan. So, naramdaman ko na, sabi ko, Lord, salamat. Tunay nga yung pag-ibig mo, pinararamdam mo. Kahit hindi sila tunay na Kristiyano, pero sila po nakakakilala sa'yo. So, maraming salamat sa ginawa mo na sa kabila ng lahat ng matagal na alitan, pumanggit na ka sa kabila ng lahat na sila po ay nagkasundo. Kaya sa Panginoon po ang kapuro. Amen po. Ang nagmamahal ng tapat ay hindi niya inuuna ang kanyang sarili, kundi inuuna natin ang ating kapwa. Ito yung pagmamahala ng tapat at walang kinikilingan at pantay-pantay ang tingin mo sa iyong kapwa. Amen po. Alam naman natin, ito po yung pagmamahal natin sa ating mga kapatiran, pagmamahal natin sa mga kasanlibutan, sa kabila ng lahat. Kasi po, ingat lang po tayo kung tayo po mamahalin natin yung sanlibutan, baka tayo po yung madala nila. Imbis na sila po yung madala natin dahil sa mga lipo nilang mga gawa. So magagawa lang po natin sa mga kapatid na mga kasanlibutan, pray po natin sila sa kabila ng lahat yung kanilang ginagawang makamundong makasalanan, share din po natin yung word of God para madala din po nila natin. So, yung mga katrabaho ko, sinishare ko nga na minsan dumating kayo para makita nyo yung mga kapatiran namin kay Kristo na talaga namang nagmamahal sa bawat isa. Hindi po tinitignan ko ano po yung katauhan mo. Sapagkat tayo po lahat ay makasalanan sa paningin ng Diyos. Wala po naging karapat-dapat. Lahat po ay nagkasala. Dahil sa kabagan ng Diyos, tayo po kanya pinatawad, yung pag-ibig niya pinadama sa atin upang tayo ay magmahalan ng may tapat na pagmamahalan sa bawat sa atin. Sapagkat ito po ang nais iparating ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin po. Sabi po sa Kawikaan 10:12b, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Amen po. Yung pag-ibig na nararamdaman natin nakapapawi po ng lahat ng kasalanan. Ganun din po yung sinasabi sa Santiago 5:20 po. Sabi po, Santiago 5:20. Ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagpalik na isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Amen po. Yung ginagawa po pala natin na yung pag-share po sa makasanlibutan, talaga naman po pinapawi pala ng pag-ibig yung mga kasalanan na ginagawa nila sa kabila ng lahat. Sapagkat makapangyarihan po ang pag-ibig ni Lord sa bawat isa sa atin. Ito po yung taglay-taglay natin, yung bunga po ng banal na Espiritu. Na dapat po nating pamuhay, hindi po yung makasanlibutang pamumuhay. Amen? 1 Peter 4:9 na po tayo. Huwag maging pabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Amen po. Sabi po, huwag maging pabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong mga bahay. Nagtuturo sa atin po mga Kristiyano na maging mapagtuloy sa na may kagalakan at walang reklamo o pabulong-bulungan. Ipinakikita nito ang pagbubukas ng tahanan at ang puso ay isang praktikal na pagpapakita ng pag-ibig, lalong-lalo na sa panahon po o pangangailangan. Maging mapagpatuloy kayo sa isa't isa. Ito po yung sa English po, hospitality. Ang salitang hospitality po sa Griego ay Philoxenia. Hindi ko na po naisulat dyan. Literal po na kahulugan ay pag-ibig sa mga estranghero. Ito ay pagtanggap at pagtulong sa mga kapwa Kristiyano na nangangailangan ng paglalakbay o dumadanas ng pag-uusig. Amen po. Hindi mabigat sa kalooban ng pagtulong o pagpatuloy ay dapat magmumula sa kusang loob at pagmamahal sa puso na hindi napipilitan lamang. Hindi ito dapat ikairita o ikasama ng loob.
Amen po. Kaya sa atin po, isinulat ito ni Pedro dahil naniniwala silang malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya naman ang pagtutulungan at pagmamahalan ay pahalagahan ng bawat Kristiyano o mananampalataya. Paalala ni Apostol Pedro na mamuhay ng Hallelujah. Dahil malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Ang pagmamahalan at pagkakaisa sa pamagitan ng pagpapatuloy ay mahalaga sa paghahanda na pagparito ng Panginoon. Amen po. Sa madaling salita, iniikaya tayo ng talatang ito na gamitin ang ating tahanan, ang mga biyaya para sa paglingkuran ng kapwa na may masayang puso. Amen po. Gaya po ng ginagawa po ng midweek. Kaya God bless Nay, yung midweek po kasi ginaganap kay Nanay. Bukas po yung tahanan niya na patuloy na pinagagamit po sa Panginoon. So, dapat po tayo bilang isang mga kapatid, bukas po yung mga gawain ng yung tahanan natin, magkaroon po tayo ng Bible study sa bawat tahanan po natin. Sapagkat napakaganda po na tayo po'y nag-aaral para madatan tayo ng Panginoon na tayo po'y naglilingkod, na patuloy natin pinalalakas yung ating faith, yung ating pananampalataya, para nakahanda po tayo sa pagdating niya. Na tayo po'y patuloy na naglilingkod. Sabi po, Hallelujah. Sabi po sa Hebrew 13:2, palagi nating bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Higit sa kanilang kaalaman, may ilang nagpapatuloy na ng mga anghel. Amen po. Hindi po pala natin na yung tumutuloy sa atin nagkatawang tao lang anghel po pala ng Diyos. Ibig sabihin po, may message ang Panginoon sa bawat sa atin. Gaya po nung nangyari po kay Rahab. Di ba po may dalawang lalaki na nagpunta. Yung pala anghel ni Lord na nagbibigay babala. Na alam naman natin na nangyari po sa Sodom at Gomorrah ay tinunaw ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at asupre. Sino po ang naligtas? Yung tao pong nagpatuloy. Kaya ito po yung pinararating ni Apostol Pedro sa bawat isa na tanggapin po natin yung mga taong taga-ibang bayan, patuloyin po natin na maluwag sa ating puso. Kaya po yung midweek namin ay God bless po. Na talaga naman bagamat dapat dito kami sa church pero sa bahay po kami ni Nanay. Nakaka-bless po kasi pinagamit ni Nanay yung kanyang bahay para sa gawain ni Lord. Ito po yung nais po natin ni Apostol Pedro sa bawat isa na magkaroon po ng Bible study sa bawat isa. Kung kailangan nyo yung ating mga pastor para mag-share doon, i-share po natin. Imbitahan nyo ang bawat isa para yung mga parents natin, yung mga kapatid natin ay makakilala po. Huwag na po tayo mapagtumpik-tumpik kasi po ang mga kaaway po nagdo-double time. Dapat po tayo 4 na beses. Doble po natin yung double time. Para marami po tayo mailigtas. Kasi po ang kalaban nagdo-double time na sila. Para marami silang mahila doon sa kanilang sa mga kamundong gawain. Dapat po tayo 4 times na ulit na gawin yung gawain ng Panginoon sa ating mga tahanan. Hindi po pala natin alam na anghel pala po yung katawang tao lang. Sapagkat may message si Lord sa bawat isa sa atin. Yan po ang ating tandaan. Hallelujah. Amen po. 1 Peter 4:10. May 3 minutes pa tayo. Bilang mabubuting katiwala ng Diyos sa iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Amen po. Nung time na bago pa lang po ako sa JCWMC pa lang, sabi po ni Pastor Ed, SSS. Dapat tayo po, hindi po maging SSS. Ano ba yung SSS? Sit, satisfied, save. Dapat hindi po tayo. Kasi po sabi nga bilang mabuting katiwala, ibang kaloob. Naniniwala po ba tayo iba-iba ang kaloob natin? Hello? Amen. Marami pong kaloob ang bawat isa.
Iyan po natin na, batag to, siyasatin yung ating sarili. Marami pong kaloob na binigay sa atin. Sabi nga po, hallelujah. Nagtuturo na ang bawat Kristiyano ay binigyan ng Diyos ng tanging kaloob, talento o kakayahan upang gamitin sa paglilingkod sa Diyos sa ating kapwa bilang mabuting lingkod. Amen po. Hallelujah. Ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Ang bawat isa ay naniniwala sa Panginoong Yesus na may special gift o special na kakayahan na nagmumula sa Diyos. Walang Kristiyanong walang kaloob. Amen? Ang bawat isa meron po. Sabi nga, kung ang kaloob mo ay gaya ni Nanay Baby, sa housekeeping po. Ayun po, kaloob po yun. Yung mga ginagawa po natin dito sa church, iyan po yung mga kaloob natin. Iyan po natin, saliksikin natin yung ating sarili. Lord, ano ba yung kaloob ko? Bakit parang wala akong kaloob, hindi ko nakikita? And tanong, makikalibili ko ba sa mga kapatiran? Minamotivate ba yung sarili mo para sa gawain ni Lord? Dapat po ganun po tayo. Nakikisa tayo sa gawain ni Lord para malaman natin yung ano po yung ating kaloob. Ang mga music team, nag-aanyaya po na kailangan po ng tutugtog, kakanta, magigitara. Baka yan po ang kaloob ninyo. Paggamit nyo kay Lord. Sapagkat ang kaloob na ginagamit natin, nabibigyan natin ng kaluguran ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Ngayon, tanong sa inyong mga sarili, Lord, ano po ba ang kaloob ko? Yung special gift na ibinigay mo sa akin. Paano po natin malalaman to? Dapat po, ulitin ko, dapat po sinasaliksik po natin yung sarili. Kasi po, kami po ni Pastor Nelly, lagi po siyang nagba-Bible study sa amin. So, sabi niya, Brad, opening prayer ka. Ako na naman. Bago pa lang po tayo as a Christian. Hindi ko alam na ito pala yung gagamitin ni Lord bilang isang special gift na binigay sa akin. Ako po yung ginagamit niya sa prayer. So, dahil sa araw-araw na linggo-linggo na ginagawa namin Bible study, Brad, opening prayer. Ako na naman. So, sa kabila ng lahat, nakita ko na yung purpose pala na sinasabi ni Pastor Nelly na ikaw ang lagi mag-opening prayer, gagamitin pala tayo sa prayer. Lalo-lalo na po sa midweek. Marami po ang kaloob. Kasi po yung midweek po, para pong youth life, ito po yung nagiging training ground natin para malaman po natin yung kung ano yung gift. So sa aming mga midweek po, lahat po kami, nag-routine po kami, nag-opening prayer po kami, nagtatay, closing prayer, at nagme-message po ang bawat isa. So, malaking bagay po na mapasama kayo sa midweek sapagkat dito po dinedevelop yung kakayahan po natin kay Lord para patuloy po natin magamit kung ano man yung kakayahan. Kaya wag na po tayo maging SSS. Sabi ni tatay, naalala ko lang sa JCWMC pa yun na sabi ko, kasi marami pong mga SSS eh. Ano nga uli yun? Ulitin natin. Seek, save, at satisfy. Huwag po tayong ganoon. Kasi ang kalooban ni Lord para sa lahat po. Gamitin po natin yung ating gift para mabigyan po ng kalwalatian ng ating Diyos na buhay. Sapagkat ito po yung nais niya. Amen po. 11 na tayo. Last verse na tayo. Time is up na. Last verse. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang kapangyarihan, karangalan. Amen and amen. Hallelujah. Na sa atin po, sabi nga po, ikay ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos.
Ika'y ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng kaloob sa ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya'y papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo sa kanyang kapangyarihan, karangalan, magpakailanman. Nagtuturo ang mga bawat kaloob o talento mula sa Diyos ay dapat gamitin sa paglilingkod sa kapwa upang siya ay luwalhatiin at maparangalan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ay panawagan na maging mabuting katiwala na biyaya ng Diyos gamit ang kanyang lakas, pangangaral o paglilingkod. Amen po. Dahil po, sabi nga, ikaw ba'y tagapangaral? Mangaral ka po. Marami pong kaloob si Lord. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Maglingkod po tayo sa ating church. Sapagkat yung ginagawa ng bawat isa, nabibigyan po natin ng kaluguran at kalwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Ang bawat Kristiyano ay binigyan ng Diyos ng espesyal na kaloob o gifts upang makatulong sa iglesia at sa kapwa. Hindi ito para sa sariling kapurihan, kundi para paglingkuran ng iglesia. Amen po. Ang ating church po, ang LPCF. Pangangaral ng salita ng Diyos ang kaloob ng pagsasalita o pagtuturo, dapat ito'y gawin na may katapatan sa salita ng Diyos, hindi sa sariling opinyon, upang mabigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Diyos na buhay. Amen po. Sa paglilingkod, kung ang kaloob ay paglilingkod, dapat ito'y gawin ayon sa lakas at karunungan na ibinigay ng Diyos, hindi sa sariling kakayahan lamang, kundi sa paglilingkod na may katapatan sa isip, sa salita at sa gawa para sa Panginoong Hesus po. Amen po. Ano ba ang layunin para maluwalhatian po ang ating Diyos? Ang pinakamahalagang layunin ng ating ministeryo o gawa ay upang maparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ito ay paalala ni Apostol Pedro sa mga huling araw. Ang mga Kristiyano o mananampalataya ay dapat maging alerto, mapagmahal, aktibo sa pangangaral at paglilingkod gamit ang gift o biyaya na galing sa Diyos sa kanyang kapangyarihan, karangalan, magpakailan. Amen po. Hallelujah. Sabi po, paalala o tagubilin po sa atin bilang isang mga Kristiyano. Dapat po, kung wala kang gift, hingi ka kay Lord. Lord, wala akong gift. Hingi ka, bibigyan ka ng regalo ni Lord para lumago patuloy tayong lumago sa kanyang pananampalataya. Kasi lahat ay binigyan ng gifts. Lahat po, ang bawat isa meron sa atin. Pero sabi po, paalala o tagubilin sa atin po. Ayan po, 1 Corinthians 15:57-58 po. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen po. Inanyaya po tayo tumayo. Let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Father God, maraming salamat po sa iyong salita. Naitanim mo sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon, ng iyong salita, upang ikaw lang po ang aming mapapurihan, mapasalamatan, at madakila sa aming buhay sa kabila ng lahat, Lord, na kami sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Lumayo kami sa gawa ng mga kasalanan, Panginoon, gawain ng mga kasanlibutan. Bagkus, Panginoon, tinuturuan mo kami na magmahal ng tapat, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, magamit namin ang aming mga kaloob, yung aming mga pinagkaloob mo sa bawat sa amin, upang mabigyan ka ng papurit, karangalan, Panginoon, at maitaas, Panginoon, ang iyong pangalan, Self-Safe Mercedes, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa bawat isa na narito. Inuna ang iyong gawain, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa kabila ng lahat na ginawa namin, Panginoon, sapagkat ang araw ito ay para sa iyo. Lord, maraming salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong pag-ibig na kami ginigising mo, Panginoon, sapagkat kami nalalapit ng dumating, Panginoon.
Lord, kami po'y nasa last days na, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kami pinaalalahanan sa iyong salita. Salamat sa salita ni Apostol Pedro na ito po'y itanim mo sa aming puso at isipan, Panginoon, na maging taglay namin sa araw-araw namin pamumuhay. Pananggala, Panginoon, sa palaso ng kaaway. Salamat, Panginoon, sa mga punong-punong pagpapala, Panginoon, punong-punong kabaga na patuloy yung pinagkakaloob sa bawat sa amin. Maraming salamat po sapagkat ito ang nais mo, Panginoon, sa iyong mga sumunod sa iyong kalooban, Panginoon, at mabigyan ka ng kaluwalhatian at karangalan magpakailanman, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Bagamat wala yung mga kapatay din namin, Panginoon, patuloy mo silang ingatan, i-bless, Panginoon, sa kabila ng lahat ng ginagawa nila sa araw nito. Taas po natin yung ating mga kamay. Hallelujah, Lord Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Shalom. Hallelujah, Lord Jesus. Father God, salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kapayapaan na ito po'y tataglayin namin sa aming paghayo at ipahayag namin, Panginoon, na iyong pag-ibig, iyong kadakilaan, ang iyong gospel, Panginoon, sa bawat isang kapamilya namin upang patuloy silang makarinig, Panginoon, ng iyong salita na magbibigay po ng kaligtasan sa bawat sa amin. Lord, maraming salamat po sa Hallelujah, Lord Jesus, Panginoon, sa tanghaling ito. Salamat kung po na I pray, Panginoon, kung paano mo kami binusog, Panginoon, spiritually, Panginoon. I pray, Panginoon, yung pagsasaluhan namin, Panginoon, pagkain. Linisin mo, Diyos, ng iyong banal na dugo upang ito'y maging karagdagang kalusugan, kalakasan po ng physical po namin katawan. Lord, maraming salamat po sa tanghaling ito. Tunay nga ikaw po aming pasasalamatan sapagkat ikaw po yung Diyos namin makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa pangalan ng Ama, sa pagliligtas ng anak, at sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.